Buenos dias sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po ulit sa ating channel. At may isa na naman po tayong ibabahagi sa inyo lahat mga mahal kong kabalita. Pero nais po nating i-emphasize sa lahat po ng ating televiewers na ang lahat po ng video po natin ay binabahagi po natin most likely doon sa mga mahihilig po sa pag-repair mga kaibigan. Mga kaibigan, inyo pong narinig ay humming o yung ugong po ng ating unit na ito. At yun po, bale ang issue ng ating unit na ito mga kaibigan. Alright, so wag na nating patagalin at buksan na po natin ang ating Fukuda na ito. Isang speaker system mga kaibigan ang ating gagawin. Ayun. So, shoutout po doon sa mga bago po nating followers. Salamat po ng marami sa inyong pagtitiwala mga kaibigan. At nais din po natin na i-advise sa lahat po ng ating televiewers na magagawi sa ating video na ito. Na hanggat maaari ay sana nakapanood na po tayo ng ibang klase ng pagbablog about sa mga pag-repair mga kaibigan. Particular sa mga electronics mga kabalita. Eto na. Sinasabi po natin ay base sa inyong mga comment mga kabalita at parang nagtataka po sila na bakit natin na-film ang mga ganitong paggawa na delikado daw po mga kaibigan. So eto na po yung guide nga po mga kabalita. Kung inyo po mapapansin, tinuturo po natin ang tamang proseso dito sa ating paggawa mga kaibigan. So eto na ang board po at as we take a look mga kaibigan ay wala naman pong lobo na capacitor dyan sa ating board na yan. Tanggalin po natin sa likod upang maalwan ang pag check po natin mga kaibigan. Alright, ayan na po. So kahit di pa gagamitan ng multi-tester mga kaibigan, base lamang po sa ating experience yung mga ganitong unit pagka umuugong ay mamaya papakita ko po sa inyo kung ano ang may problema dito. Site muna tayo. Alright, maganda ang capacitor at yung sa ilalim po niyan yung katabi ng mga jumper ayan yan po minsan ang isa rin sa dahilan at yan po ay nagmo-moist, kinakalawang po pagka medyo matagal po na hindi nagamit ang ating unit mga kabalita. So yun po, huwag po natin kalimutan na i-check ang mga jumper na yun mga kaibigan So this time ay buo po siya at talagang malinis pa kung kayo naman ay magbubukas ng mga ganitong klase ng appliances, basta may filter ka po yan, lalo na pag yan ay malaki mga kaibigan, siguraduhin po natin na yan ay ma-discharge at gumamit po tayo ng medyo mataas po na resistor upang i-short po natin ang dalawang pins ng filter mga kaibigan. Nakakagulat po kasi yan pag nakapan natin. So kaunting pasada ng ating tester dyan sa mga part na malamang ay pwede magkaganon ang isang unit, lalo pa ang audio mga kaibigan. So ito dyan pa lang sa ating filter na yun mga kaibigan. Once nag-test po tayo dyan ng continuity ay magkakaroon po tayo ng idea kung may shorted mga kabalita, pero this time ay wala po. So ang ating gagawin ay i-actual agad ang 4 na audio IC mga kaibigan, since wala po tayo nakikita o nasusukat na shorted mga kaibigan. Sirain po kasi yan pagdating sa ganitong klase ng unit. Itong kulob na isang Bluetooth mga kaibigan ay halos yung pag-bounce lamang po ng speaker ay tanging nagtataboy ng init mga kaibigan. Wala po siyang fan na kagaya po doon sa mga ampli po natin na iba Alright? At mamaya po ay papakita ko rin po sa inyo ang
sistema ko po ng pag-test ng isang audio IC na yan mga kaibigan. Abangan po natin, right? Ayan, bagong-bago pa ang board. Sabi po ng may-ari ay hindi daw niya nagamit ng matagal ang unit na ito. At may gagamitin niya na po, ayun na, umuugong na lang at wala nang tunog, walang music, hindi na makapagpatugtog. Umuugong na lamang. Kahit lagyan po natin ng input yan, ay wala po tayo ibang maririnig kundi ang ugong. So ito na, pabilisin po natin ang pagtanggal upang hindi po maabala ang ating video mga kaibigan. Yan po yung audio IC na tatanggalin po natin mga kabalita, dahil wala naman po ibang problema ang ibang piyesa dito. So yun po ang i-actual natin. Huwag nyo kalimutan yung insulator mga kaibigan, dahil yan po, pag natanggal po natin yan, pag nagkabit tayo ng bago ay ayan, para sa mga baguhan lang po pagka wala po yan ay magkakaroon po tayo ng shorted o magiging short ang linya. Dahil yan ay may ginagampalang mahalagang bagay gaya po ng separate ng ground dito sa ating audio IC na ito mga kaibigan. Okay? Ito. Pansinin nyo. Pumapalo yung mula po sa ating left. Yung unang pin, pangalawa. Yun po ang tinetest ko dito mga kaibigan na yun. Yung kabila ay yung dalawa ay good mga kaibigan. Pero itong dalawa na kabaan ay hindi po. So ibig sabihin yung dalawa ay buo pa hanap po tayo. Kumuha po tayo ng bago mga kaibigan at pag-kumparahin po natin So bigyan ko rin po kayo ng twist sa ating video nito mga kaibigan. Kayo po magsabi kung alin ang good sa mga piyesang ito. Ito ang bago. Ayan yung sira. Ito yung bago. Alright. Diba? Simpleng-simple mga kabalita. Agad nyo matitrace kung alin ay sira mga kaibigan. So yan man din lamang na dalawa ay may problema, pero pagka may pamalit naman po ako ay pinapalitan ko na po lahat yan mga kaibigan upang mas maganda ang resulta ng ating paggawa mga kaibigan. Ayan na. At ilalagay po natin ang apat na bagong ito upang malaman natin kung talagang tutunog na ba ang ating unit na ito mga kaibigan. Mga mahal kong kabalita lagyan natin ng heat transfer upang doon mismo sa heatsink ay mabilis na paglipat ng init at ma-dissipate ito sa pamamagitan ng pag-bounce ng speaker po natin, yung woofer. Mas maganda po siguro lagyan ng fan ang mga ganitong unit upang tumagal. Yun ay suggest lamang po. Alright. So ayan, screw po natin maigi apat. Kung hindi po tayo nagkakamali mga kaibigan ay 30 ay yan value. Hindi ko nasilip Yan, ilalagay na lang po natin dito sa ating thumbnail o kaya dito sa ating caption mga kaibigan o sa ibaba ng ating video na ito. Medyo mahaba ang ating film na ito. Ayan, so para mas maidetalye po natin ng maayos ang ating ginagawa mga kaibigan. Ayan na, pang apat na po ito at yun na. Pagkatapos ay hihinang po natin ng maayos Aber nga kung totoo pa ang ating magiging
speculation, speculation, mga kaibigan. Nagiging Tagalog tuloy. Right? Ay ating audio IC na yan, mga kaibigan. Uy, isa po pala. Ito na, mga kaibigan, at atin na pong ihinang ang mga piyesa natin pong kinabit. Ayan, sa paghihina po ay medyo galaw-galawin ay soldering tip upang masiguro po natin na yan ay kumakapit. Lalo pa pagka medyo matigas ang ating nabiling soldering lead, mga kaibigan, ay mahirap po yan dumikit. Alright, eto. At syempre, as double check mga kaibigan, ay siguraduhin po natin na walang magdidikit yan, dahil kahit nagpalit po tayo ng bagong pyesa, kung meron naman nagkadikit ay magiging useless ang ating ginagawang itong mga kabalita. Ay gaya po niyan, kailangan ay linisin ang bawat linya. Napakalalapit at delikadong masyado. Ayun, kita nyo po yung straight line na yan. Ito na, plug-in po natin upang masubukan ang ating ginawa. Here we go. Siyempre may power po to, kahit kanina naman po umuugong lang ng malakas. Ito na, sana ay tumunog. Diba? Hindi po tayo nagkamali, mga mahal kong kabalita. At lalagyan po natin ng input. Inyo pong mapapansin na wala na po ang humming o yung malakas na ugong, mga kaibigan. Eto na. Alright. Talaga yung kaibigan mo. Goods na. Mga kaibigan, so yun po ang pinalitan po natin sa ating speaker system na ito, mga kaibigan, at magsilbing guide po ninyo sa mga mahilig po mag-repair, mag-kuting-ting, ay gawin po ninyong guide ang ating vlog na ito. Pero disclaimer po, hindi po sa lahat ng pagkakataon pag umuugong yan, ayun po ang problema natin, mga kabalita. Maraming salamat and have a nice day sa ating lahat, mga kaibigan.